Mga tauhan ng El Filibusterismo, ibinuod ni Leomar G. Mercado. Simon, isang mayamang mag-aalahas, ang tunay na Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. Siya ang nakatakas na Ibarra sa tulong ni Elias sa lupang pag-aari ng kanyang angkan. Ibinaon niya ang kanilang yaman bago siya nagtungo sa Cuba. Dito siya yumaman at naging kaibigan ng mga matataas na pinunong Kastila. Nang magbalik siya sa Pilipinas, naging kanang kamay siya ng Gobernador General. Lihim niyang binalik ang himagsikan at kinasangkapan niya ang pamahalaan upang matiyak niya ang tagumpay. Subalit, ang balak niya ay nabigo. Basilio, anak ni Sisa, magtatapos na siya ng medisina sa tulong ni Kapitan Tiago. Noong una ay hindi man lamang siya natigatig upang sumama sa mga maghihimagsik sa gitna ng namamalas niyang pagkaapi ng bayan. Hindi rin niya nilingon ang naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang inang si Sisa at kapatid na si Crispin. Isagani, makatang pamangkin ni Padre Florentino at mangingibig ni Paulita. Siya ay isang estudyanteng puno ng magaganda at matataas na hangarin para sa kanyang bayan. Subalit, nang dumating ang panahong susubok sa kanyang idealismo, nakalimot siya dahil sa makasariling layunin. Senyor Pasta, isang manananggol na Pilipino na tumangging tumulong sa mga estudyante. Placido Penitente, isang estudyanteng kasama sa paghiling ng pagtatatag ng akademya sa wikang Kastila. Nagkaroon siya ng paghahangad ng mga ibang bansa, subalit nang siya ay pakitaan ni Simon ng palatandaan ng paghihimagsik, natakot siya at hindi siya makapagpasya kung aanib siya o hindi. Pekson, isang estudyante na walang kamalay-malay sa mga mapanghimagsik na gawain ni Simon. Juanito Pelaez, estudyante at anak ni Don Timoteo Pelaez, isang mayamang mangangalakal. Siya ang napangasawa ni Paulita Gomez. Sandoval, estudyanteng Kastila na nagmamalasakit sa mga Pilipino. Makaraig, mayamang estudyante, isa sa may kinalaman sa pagtatayo ng Akademyang Espanyol. Padre Florentino, isang paring Pilipino na hiningan ng tulong ni Simon, amain ni Isagani. Padre Irene, Prailing Kastila na tumulong upang maitatag ang Akademyang Espanyol. Padre Sibila, Kura Paroko ng Binondo, dating bise-sektor ng kolehiyo ng San Juan de Letran. Padre Camora, Kura Paroko ng kumbento ng Tiani. Padre Salvi, Prailing Franciscano, dating kura ng San Diego at kasalukuyang paring tagapayo ng kumbento ng Santa Clara. Padre Clemente, siya ang paring nangamkam ng lupain ni Cabezang Tales at unang biktima ng paghihiganti ni Matang Lawin. Padre Milion, tapos ng pilosopiya at teolohiya na mahilig sa metapisika, mga teorya. Siya ay nagtuturo ng kimika at pisika, magkasalungat na mga asignatura. May pag-aglahi o pangmamaliit sa itinuturo at tinuturuan, na siya lamang ang nagtatanong at ayaw matatanong, nagmumura ng estudyante. Don Custodio, isang Kastilang opisyal sa pamahalaan. Benzain, isang mamamahayag na Kastila na nagsusulat ng mga artikulo laban sa mga Pilipino. Mr. Leeds, Amerikanong nagpalabas ng tungkol sa Espinghe. Quiroga, isang mangangalakal na inchik na nagtago ng armas para sa manghihimagsik. Kapitan Tiago, ama-amahan ni Maria Clara at nalulong sa opyo. Maria Clara, kasintahan ni Ibarra, pumasok na mongha sa kumbento ng Santa Clara nang mabalitaang ang katipan ay namatay na. Paulita Gomez, katipan ni Isagani, mayaman, maganda at pamangkin ni Doña Victorina. Tandang Selo, ama ni Cabezang Tales, napipi dahil sa sinapit ng anak at apo. Cabezang Tales, isang magsasaka, dating mataisin subalit naging isang tulisan dahil sa kalupitan at walang katarungan ng mga Kastila. Bilang tulisan, nakilala siya sa pangalang Matang Lawin. Tano,
kapatid ni Huli na naging gwardiya sibil at nakapatay sa kanyang sariling ama na si Cabezang Tales at ang kanyang lolo na si Tandang Selo. Huli, katipan ni Basilio, anak ni Cabezang Tales, nagpaalila upang matubos ang kanyang ama. Humingi ng tulong kay Padre Camora upang mapalaya ang nabilanggo na si Basilio, ngunit pinagtangkaang pagsamantalahan ng praile. Hermana Penchang, pinaglilingkuran ni Huli, at ang nagpanukalang humingi ng tulong ang dalaga sa praile na ikinapahamak lamang nito. At Doña Victorina de Espadaña, nagnanais na maging Kastila at itinakwil ang pagka-Indio o pagka-Pilipino nito.